Ngayon ay naka-duty si Kabayang Adrian. At shout out sa lahat ng OFW dito sa Poland. Dahil nga hindi naman ganon ka busy, ay makakagawa syempre ng video si Kabayang Adrian. So napakaganda ng view dito sa hotel kung saan ako nagtatrabaho. At ito yung katotohanan. Ito yung trabaho ko. Ito yung current job ni Kabayang Adrian, ang mag-check ng rooms at ng grooming ng rooms ng areas ng hotel. So dahil nga kamakailan ay nag-apply ako bilang housekeeping supervisor or senior supervisor at natanggap si Kabayang Adrian sa kagandahang palad or kumbaga pinagpala. Kumbaga parang para sa akin talaga siguro ang pagiging isang hotelier. At nagpapasalamat syempre ako dun sa mga taong tumulong sa akin para makuha itong ganitong posisyon na dito sa abroad, mga kababayan. Ano ba ang responsibilities and the duties ni Kabayang Adrian sa bawat araw na nandito ako sa hotel? Ang trabaho ko sa Poland, mga kababayan, ay isang assistant or housekeeping supervisor. So kamakailan ay na-promote si Kabayang Adrian at sa tulong ng mga nakikilala kong lokal or sa mga naging kaibigan ko dito. So yun yung mga naging katrabaho ko sa loob ng 5 taon na paninirahan at pagtatrabaho dito sa Poland. So ano ba ang responsibility ng housekeeping supervisor or standard dito sa Europe, mga kababayan, or sa Poland? So hawak ko dito yung aking list ng room. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting highlight kung ano yung ginagawa ko. Mostly yung aking daily routine. So meron ako, for example, meron ako dito hawak na 6th floor. So hawak ko nga itong list. So ano ba yung mga ginagawa ko? Syempre, pagpasok ko ng kwarto, ang unang agad chine-check ay itong glass. Lagi ko itong chine-check. So syempre may malinis akong basahan at may mga basahan pa ako dito. So, chine-check ko to, syempre itatouch up ko. Kung hindi maganda yung pagkakalinis ng maid, ay pababalikin ko yan, So, hawak ko yan. Syempre, yung logo, kailangan laging nakaharap. So, syempre, gumawa na kami dito ng standard namin or standard nito ng aking manager. So, tulong ko na rin. Tinulungan ko yung manager ko, syempre. Tingnan ko yung kalinisan ng salamin kasi dito sa kwarto meron kaming round mirror. Then yung kortina, i-open ko to, check ko yung linis ng bintana syempre. At itong shelf, Then kine-check ko din syempre yung kortina kung walang talsik ng pagkain or spit ng guest. At dito sa room, meron kaming maliit na couch. So, expandable to, mga kababayan. Kung nagagawa itong tulugan ng bata. So, merong shelf, syempre. Merong luggage rack. So, 3-star lang to. At German company, mga kababayan. Itong hotel na pinagtatrabahuhan ko. So dito may set up kaming books. So syempre safety bolt ang tawag sa atin. Yung unan, i-check ko yan kung walang dumi. Syempre ito, tinataas ko yan lagi.
pinakamahalaga yung grooming. Pinakamahalaga pag nagtrabaho kayo sa hotel industry or bilang room attendant or bilang cleaner, ay lagi kong tinitingnan ay yung grooming. Yung kalinisan din syempre. So, usually, check ko lang lagi ito. Kasi may mga maid na nag-cheat. So, iba't ibang lahi yung maid namin dito or yung room attendant, Ukrainian, Bangladesh, Filipino, merong Indonesian. Before, merong Indian. So, mostly, pinakamarami ay Ukrainian. May mga Asian din, napakarami na rin, ano? So, kaya iba't iba yung paraan nila ng paglilinis. At palagi namin chine-check yan, ano. Pinakamahalaga, walang buhok sa bed. So, meron din kaming menu, telephone, ano. So, syempre, i-check ko yan kung gumagana at malinis. Pinakamahalaga, dapat ay yung grooming, walang dumi. So, yan. Tapos may liplet dito kung ayaw magpalinis ng guest. So, ilalagay din. So, just touch up lang ng konti mga kababayan. Ano? So, may hanger, shoe brush. Dito merong D&D kung tawagin. Ano, kung ayaw ng guest magpalinis or do not disturb. Yung aircon, kinakailangan ay laging nakapatay. Yun yung standard namin kasi kaya namang i-turn on niya ng guest or kapag may special request bago sila mag-arrive, ino-open namin ito, ano. So ito dapat check ko yan kung malinis yung ilaw, yung electrical, check din yan. Tapos dito syempre pagpasok ko counterclockwise lagi ako mag-check, start dito or start dito. So ganun din sa room, ano. So, kailangan ko lang ipakita ka sa inyo sa video, pero in reality, kapag nag-check ako mag-isa, ay counterclockwise palagi. So, for example, dito ako nag-check. So, iti-check ko ito dito sa salamin. So, chine-check lang naman yung kalinisan. Kung yung shampoo, malinis, syempre. Yung trash bin, isa lang kasi yung trash bin namin dito. Kasi yun yung standard ng German, mga kababayan. Yung towel, kung malinis at maganda yung pagkakatupi. So, kapag matagal na kayo nagtatrabaho sa hotel, alam nyo na kung sino yung nag-cheat. Especially kung matagal na kayo sa hotel or sa housekeeping industry, ano. Yung shower glass, palagi ko itong chine-check, yung cleanliness. At itong rain shower, syempre. Yung shampoo, kailangan din ito, ano, yung chrome, kailangan shiny, yung towel, maganda yung pagkakalagay, ano? Tapos ito, chine-check ko to kasi yung mga guests syempre nagtataya yan, minsan may stain. Ano, pero kapag sabi ko nga sa inyo, pag matagal na kayo sa hotel, alam nyo na yan, sa texture pa lang ng linen, alam nyo kung bago or gamit na. Ano? So kaya, yan lagi yung tinatandaan ko, ano. So maganda yung pagkakagawa niya, ang maid. So dito may maliit kaming, kumbaga merong baso kapag nag-toothbrush, kung amenities, kung tawagin, ano. Extra tissue, syempre tissue box, and hair dryer. Then dito, syempre yung toilet. Check ko yan dito. Malinis, under, ano? So, pag i-check lagi yan ginaganyan kung malinis, ano? Minsan, iaamil ko pa yan pag mapanghe. So, kailangan lagyan ng special na chemical, ano? So, dito yung sanitary bag. Siyempre, European standard dito. Usually, walang bidet. Sa Europe, Central Europe kasi ang Poland. At ang pangkaraniwang ginagamit nila ay tissue. Kapag walang tissue, makikipag-away kayo sa guest. At pamihadong may complain kayo kasi yan yung pangunahin ginagamit nila
sa pagdumi. Kung sa Pilipinas ay bidet, sa Poland ay tissue, mga kababayan, ano? So, ito lang yung highlight ng pag-check ko ng room dito. Kumaga, ito yung trabaho ko, daily routine ko, mga kababayan. Everyday na nandito ako sa hotel. So, ganito yung trabaho ko. Kung wala ako sa room, nasa office ako, nag-check ng email, inventory, how many, yung ratings ng hotel, yung mga nag-a-apply, at yung mga day off ng mga maids or ng mga room attendant. So, yung routine ng trabaho ko, natutunan ko lang yan, syempre kamakailan, or nung nasa Maynila pa ako, ay nag-start na yung journey ko sa pagiging cleaner noon sa Shangri-La, Makati, mga kababayan. Ano. So, dito, nadagdagan na lang yung kaalaman ko nung napunta ako dito sa Poland. At syempre, iba yung standard dito at standard sa Asia. Dito, kahit supervisor ka or manager ka, kinakailangan ay kumikilos ka at mayroon kang skills. Kung sa Pilipinas, ang manager, ang supervisor, lakad lang, opisina lang. Dito sa Poland, ay hindi pwede ang ganyan. Kaya kailangan meron kayong basahan. So, maraming basahan dapat, ano? Hindi pwedeng props lamang yan. Kaya kailangan magpupunas talaga kayo at i-check ninyo yung areas, yung duty of responsibility. At kinakailangan ay nakikita kayo ng boss. Dito sa hotel na pinagtatrabahan ko, yung general manager lamang ang pwedeng umupo sa opisina ng 8 hours. Ano? Yung mga managers ng housekeeping, manager ng front office, F&B, ay kinakailangan ay nasa area. So, yung reservation, syempre, kinakailangan ay nasa office din yon dahil ang main responsibilities nila ay yung mag-book ng rooms sa mga guests, ano. So anyway, ito yung main responsibility ni Kabayang Adrian bilang isang housekeeping supervisor or senior. So sabi ko nga sa inyo, so ganito yung daily routine. So sa mga susunod kong video ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang types ng room dito sa hotel ko ang pinagtatrabuhan.